Ang maganda sa atin, pwede natin pag-usapan kahit ano. And then, as a foodie, na mahilig manghanap ko anong saan masarap, saan may masarap na bago, saan may bago. Far as TikTok is concerned, ang dami nating mga food content creators dito sa Abu Dhabi na sa akin mismo, nakapagbigay sa akin ng recommendations, ng mga advice kung saan masarap yung ganito, yung ganitong food from this place and all. Pag nakikita nila yung mga nafe-feature yung mga paborito nilang restaurant, natutulungan yung negosyo na makilala ng maraming tao. Let's make this podcast as a medium also to help others, mga preferences natin. So let's start, I think top 5? Your top 5? Yes, my top 5 and your top 5. Okay. The reason why I put this on the top 5 restaurant, kasi ito yung restaurant na talagang if we think of mommy, ito yung pinupuntahan namin. We don't go to any other place kung gusto namin mag-mommy. Yung top 5 ko ay Iconic sila in a way na napakaliit ng restaurant, pero puno siya palagi, and there are even times na pinipilahan pa siya. The serving is generous. Yes. Okay, ang top 1 natin is... ang top 1 ko, hindi siya Filipino restaurant. Okay. Mayong adlaw mga kaigalaan. Welcome to Peanut Talks. Ako si Chakoy. At ako si Rai. Mga ka-wonders, mga ka-wonders! YouTube? Nasa YouTube tayo talaga, di ba? Nasa YouTube Oo, tayo. at saka nasanay tayo dun sa Wondering Kusina. Pero hindi to YouTube video, this is supposedly a podcast. But it's going to be in YouTube. You are watching us right now sa YouTube, and probably you are listening to us a podcast, and all the podcast platform, either Spotify or Apple Podcast. So mga Kapita Talks sa ating, ano palang tawag natin sa kanila? Kapiti? Mga Kamani? I think mga kamani. Hindi pa natin napag-usapan yan actually. Pero I think bagay yung mga kamani. So, guys, we would like to thank as well ang sponsors ng ating video for today. Meron ba? Oh, meron. Tayo, of course. Wondering Kusina. Wondering Kusina and Tutsam.ae. Don't forget to follow them sa Facebook channel, sa Facebook pages nila, sa YouTube, and of course sa TikTok. So, dahil para tayong foodie, sige. ano naman, ang maganda sa atin, pwede natin pag-usapan kahit ano. Oo. Whether it's a good thing or a bashing thing. The bashing thing, joke lang. Bashing. We don't bash. But you're welcome to bash. Pero pwede rin ng bashing na lang. Okay yung bashing. Pwede rin po kaming Mas i-bash. masarap yung pag-uusapan. Kaya nga may mani, at saka may kape. Kape ba yan? Sana. Hindi ah. Tea. Sa akin, dark Cheers. something. Cheers. Kung ano man yung ininom mo. First topic natin. Sabi ko nga, since pareho tayong foodie, Yeah. mahilig talaga akong kumain. Hindi naman obvious. No, we're foodie. I would say we are officially foodie kasi we are influencers in our own right. Naks. Yes, I kasi should say- sa team mo, I should say, joke lang ng English. so in our own rights, we are all influencers. So somehow you've got good engagement sa TikTok mo at saka maraming nagko-comment. Maraming nanonood and people find out kung saan maganda at masarap kumain. And sometimes kung hindi man sila kakain, they have been given ideas na, uy, pwede pala dito sa lugar na to. Uy, pwede ko, I am craving right now. For example, you may be recommending a restaurant or a food that clicks on them na, ay, may malapit na ganitong restaurant with the same cuisine sa lugar ko. I'll go there. Oh. And I agree, likewise. Hindi kasi, yun din yung influence ng Wondering Kusina sa akin. Halimbawa, ang maganda dito sa Abu Dhabi, hindi ka maubusan, well, as a content creator, joke lang. And then, as a foodie, na mahilig manghanap ko anong saan masarap, saan may masarap na bago, saan may bago. Minsan, limited yung options ko dahil malayo yung tirahan ko. Hindi ako nakatira sa city kagaya nyo. Pero dahil nakikita ko sa platform mo, sa iba pang marami tayong mga food content creators sa yes. TikTok. Yes. I mean, I don't know with YouTube, Yes. Facebook, pero as far as TikTok is concerned, ang dami nating mga food content creators dito sa Abu Dhabi na sa akin mismo, nakapagbigay sa akin ng recommendations, ng mga advice kung saan masarap yung ganito, yung ganitong food from this place and all. And yung mga engagements na nakikita natin recently sa Tutsam, sila mismo yung mga nagbibigay sa akin ng mga lugar, mga tips kung saan ko pwedeng pumunta. And by doing so, kapag na-feature yung, alam naman to ng ibang mga content creator, tsaka mga nanonood sa mga content creator, pag nakikita nila yung mga na-feature yung mga paborito nilang restaurant, natutulungan yung negosyo na makilala ng maraming tao. And that's the reason why na we would like to encourage all content creators to be organic, to be genuine sa paggawa ng content. Kasi it's not only you, it's not only yung sarili nyo ang tinutulungan nyo, but out of giving back to the community, but in a way of giving back to the community, yun. Natutulungan nyo sila. Natutulungan yung mga pangkaraniwang tao gaya natin, tsaka yung mga may mga negosyo. At
of course, pag natulungan mo yung negosyo, kasama na rin yung mga taong nagtatrabaho doon. Ng marangal. Exactly. Yung mga napapasahod ng ayos. At nag-visa ng maayos. Okay. Oo. Alright. So, dahil na-connect na natin yung project natin to have a podcast from or with being foodies. Yes. I think ang magandang pag-usapan natin ngayon is about food. It's rightful enough na we come to discuss about food, related sa food. So, ano yung pag-uusapan natin today relating sa food? Amongst all the topics na pag-usapan natin na tungkol sa food, ang magandang pag-usapan natin ay food. Na-joke lang. Hindi. Not the restaurants. Restaurants, top restaurants, go-to restaurants, Yes. mo or ko at ko dito sa Abu Dhabi. You remember na nagda-drive tayo, nasa kotse tayo minsan, and suddenly you ask me, saan ang may masarap na chicken wings dito? And wala tayong maisip, and we have to Google it, or we have to go to Talabat, or go to Noon, para i-check kung saan yung pinakamalapit at yung masarap na True. Nothing against charcoal chicken, pero nung nagsisearch kami sa Google ng chicken wings, ang lumalabas puro charcoal chicken. Pero in fact, at that time, mahilig ka sa charcoal chicken. And by the way, pero at that time, ganyan po talaga kami mag-usap. Sige. Talagang mahilig kami mag-interrupt sa isa't isa. Now, you know bakit kami nagpa-podcast. Diba? So, wala tayong we have nothing against charcoal chicken. Paborito natin yan. Favorite natin yan. Pero, at that time, ang hinahanap natin, chicken wings. Pero nang lumalabas, charcoal chicken. Anyway, so yun, going back to what you're saying. And speaking of charcoal chicken, sa mga kababayan natin dyan, na nanonood from outside the Philippines, or outside UAE, charcoal chicken po, yun. Kasi they wouldn't know what's charcoal chicken. Yun lang po yung manok na niluto sa charcoal. So, kaya niluto over charcoal, kaya yung charcoal chicken ang tawag, ha? Uling. Sa uling. Pero may flavor siya, may distinct flavor. May tatlong klase ng flavor. Each charcoal chicken dito, it's flavored. So, hindi flavored na, yung organically flavored siya, hindi siya yung powder lang na nilalagay. Hindi siya peri-peri. Hindi siya peri-peri. Organic. Organic siya. Bigyan natin ng example, yung paborito namin, yung green charcoal chicken. Yes. Bakit siya green? Kasi meron siyang herbs like green chili, coriander, yung mga green colored. Mga green colored na Indian spices. Yun mismo yung bine-blend nila tapos nirarab nila sa chicken tapos saka iniihaw sa uling. So wala po yung decolores na nilalagay nila na artificial. Wala. Yun lang po yun. So going back, balik tayo. Pinag-usapan natin chicken wings. So nahirapan tayong maghanap ng lugar na mayroong chicken wings. Although may nakita na tayo eventually. Pero let's make this podcast as a medium also to help others para ma-advise sila or mabigyan sila ng idea saan pwedeng mahanap yung ganitong masarap na pagkain based sa mga preferences natin. So let's start, I think top 5. Your top 5? Yes, my top 5 and your top 5. Okay, so start muna sa'yo. Sa 5 muna tayo, sa top 5. Random to, in no particular order. Why don't we increase it to, top 5 na lang? Sige, top 5.5 game. Top 5 and probably may mga extra. Sige. Kasi sayang din yung mga pinupuntahan din natin na nagustuhan natin tapos wala sa listahan. Sige. Okay. Why don't we start with top 5 Indian food muna? Your top 5 Indian dish. Indian dish. Or are we going to discuss restaurant or food, the dish itself? Food na lang. Wait, mag-usap po muna. Mag-usap muna kami. Ano talaga pag-usapan natin? Akala ko ba restaurant? Sige, restaurant. Sorry. Okay, restaurant na pala. Action! Sorry, top 5 restaurant pala tayo. Okay. So top 5 restaurants. So, the reason why I put this on the top 5 restaurant kasi ito yung restaurant na talagang if we think of Mami, ito yung pinupuntahan namin. We don't go to any other place kung gusto namin mag-Mami. As in yung Mami na may noodles na may sabaw? Noodles, tapos ang sarap nung sabaw niya, yung pagkatimpla, tapos yung chicken, it's not just ordinary na yung pinakuluan na chicken, no, it's not. Finry mo na yung chicken, and then yung egg noodles niya, fresh, and everything else there just complements each other, tapos gusto mong maubos. Minsan, nakikishare ako sa kanya unless he wants beef mami. May iba't ibang flavor. May beef mami at saka may chicken mami. So itong restaurant na po na ito, it's not only offering mami, but it's if I think of mami, ito yung na-remember ko. So this restaurant is the Pinoy Zone. Tama ba? Tama ba direct? Pinoy Zone. Yan, they're located sa may tourist club area, bandang Al Salama Hospital, tapos pinakalikod. Somewhere at Kung the last mag-google block. mo yan, makikita mo rin kagad. Oo, makikita. Pag Google mo,
makikita mo, type nyo lang Pinoy Zone. They don't only have mami, ang dami nilang mga food din na magugustuhan nyo. Kasi meron silang kakaibang balbakwa na mako-confuse ka kung So, top 4 balbakwa mo ba. na yan, yung balbakwa. Ano? Yung restaurant Akala ko food in a restaurant. Okay, restaurant pala. Sorry. Restaurant, Okay, sorry, oo, sorry. kasi so if- Sorry. Oh, so yun na nga, restaurant, Okay, diba? okay. Okay, so, kasama dyan sa restaurant na yan, mayroon silang balbakwa. Pero ang balbakwa nila, confused ba siya kung balbakwa ba siya or kare-kare? Kasi may peanut sauce. Oo. So, pero ang masarap. balbakwa ba Pero ay- kakaiba. From your region? Yes, Sa it's mga hindi from the nakakalam, Visayas you're from- region. Okay. It's in the central, originally sa Sibuyan. Napaka talagang, ang authentic balbakwa is medyo may konting amoy. O so yun, so nagustuhan mo doon, kaya siyang top 5 mo is yung mami at saka balbakwa. Yung mami lang. At saka, nagre-ring lang din sa, anong tawag nun? Hello? Hindi. Alam mo yung masasama mo rin It rings a bell. I-recall. Oh. Marirecall ko rin. Marirecall mo rin yung balbakwa nila kasi kakaiba. Dahil kakaiba. Dahil kakaiba. So that's your top 5. That's my top 5. Which is Pinoy Zone. Pinoy Zone. Shout out sa mga taga Pinoy Zone. Hello po mga kabayan. And by the way guys, before we continue sa top 5 ni Disclaimer Patek, tayo, disclaimer tayo na ito po ay hindi sponsored by any of the restaurants that we're discussing. Ito po ay purely sa opinion lang po namin. And dahil nga po kami ay foodies, sa sinabi na namin kanina, so we are at our liberty to tell our preferred top 5 restaurants here. For sure, we have more than top 10. But then, sa sitwasyon natin ngayon, we're given only top 5. Actually, pwede naman. Oh, sige. Wala man Hindi, nagko-control kasi may top sa 5 atin. ka, may top 5 ako. So, top 10 na yun, mga kamane, di ba? Sige. Sige, Go. ako naman, top Go. 5 ko, sabi ko nga bakit itong top 5 ko. Dahil mahilig ako sa pares. So, Ayun, pares, sige. ang pares kilala sa Pilipinas na, bakit siya pares? May kanin ka, may fried rice ka, na garlic rice, tas meron kang usually soup, tas meron kang yung beef, parang stew. So, yun yung beef Yes. pares. Mm. Sa Pilipinas, bukod sa beef stew, fried rice, saka soup, gusto ko may siomai, fried siomai. Mm. So, sa maraming Filipino restaurants na natikman ko dito sa Abu Dhabi, perhaps sa buong UAE, itong restaurant na to, doon ko nakita yung swak na gusto ko yung pares at saka gusto ko yung siomai, which is Ethan's Lomi Eden's Lomi and Restaurant. Bakery Restaurant, ganyan. Marami silang branches dito sa Abu Dhabi, pero yung malimit kong puntahan ay yung nasa likod ng City Seasons Hotel sa may Electra Tourist Club. I think they only have 2 branches right now sa Airport Road at saka sa Yun yung sa may Tourist Club. sa may City meron na Seasons. ba silang tourist club? Sa City Seasons. Sa City Seasons. Yung may buffet. Yes. So yun. I like So ang gusto ko sa pares, although dahil open naman tayo about our own opinions. that. Oh yeah, of course. Iba pa rin yung sarap nung pares sa Pilipinas, sa mga natatry nating pares sa Pilipinas, napakaraming option natin dyan. Pero ito yung closest na nagustuhan ko sa pares natin sa Pilipinas, yung sa Ethan's. So, beef siya, malambot yung baka, tapos masarap yung fried rice. Hindi ko tanda kung may soup. Meron yatang soup. May buffet din sila doon. Nakatry na kami ng Yes, buffet, yes. parang 39 dirhams. Napakaraming option, napakahaba ng spread nila. Right. From appetizer, main course to dessert, pati mga sausawan. Kasi guys, if sa hindi nakakaalam at saka gusto bumisita ng Abu Dhabi, I know Ethan's Lomi, hello kay Sir Frank, meron silang lunch at saka dinner buffet. Ang naabutan ko lang yung lunch. Tapos ang gusto ko pa, sabi ko nga, gusto ko yung pares ko, may kapartner na, may kapares na fried siomai. Yung siomai na tinitindi nila is nakatab, so usually steam yun. Naka-fridge, tapos pag binili mo, i-steam nila sa serve. Ako pinapaprito ko. Gusto ko yung extra crunch. Yes. Gusto ko yung bite ko ng pares, tapos may kasamang chili oil. Yun yung makasarap na pares. May isa pa, alam mo yung isa, kapatid ni Kuya. Si ate. Joke lang. Kila ate din. Pero sa Ethan's talaga yung pinakagusto ko. So, siya yung top 5 ko. Ethan's Lomi Restaurant because of their pares, their buffet, at saka yung fried siomai nila. Masasarap din yung mga tinapay nila doon. Isa pang yes. paborito namin doon, yung kanilang toasted mamon, yung maliliit na toasted mamon. Imagine mo yung, hindi ko alam kung gusto nyo rin yung red ribbon na mamon, pero maliit na version, tas tinoast, hindi ko alam kung bake o fried. Siguro bake kasi walang mantika. Napakasarap sa kape, hindi ganun katamis. Lalo na para sa mga kagaya kong borderline diabetic. Borderline. Magugustuhan yun ng mga matataas na sugar. Malimit dito sa mga Pilipino. Makakilala ko, hindi ko nilalat. Matataas na rin yung sugar. Anyway, ibang topic yan. Ibang topic na Okay, yun. go to your top 4 na. So, top 4. Your top 4 na. Ang top 4 ko is yung Ate Restaurant.
Sabi ko na yung kapatid ni Kuya. No, ang kapatid ni Kuya si ate. Tsaka anak ni Mami. Ano? Ba't hindi mo? Ang galing ako nag-joke. Ba't hindi mo ginawang nanay? Okay. Mami naman. Mami na yun. Okay. So, top 4 is ang Ate's Restaurant. Located sa Electra Street, sa likod ng Eldorado, former Eldorado Cinema. There. So, ang Ate Restaurant, it's Filipino food. It's offering Filipino food din. However, iconic sila in a way na napakaliit ng restaurant. It only has like 1, 2, 3, 4, 5, 6 tables. Wow. 6 tables na alam mo yung ganito lang kaliit. Tapos, Magkano ng elbow to elbow na elbow to kain? elbow siya. Pero puno siya palagi. And there are even times na pinipilahan pa siya. And I admire them because the way na siniserve nila yung food nila, talagang naka-arrange. Well-presented. Well-presented Yes, siya. I can relate dahil nasama muna ako sa restaurant. Yes, exactly. And I agree. May I food agree. presentation talaga sila. They give time, they give effort talaga to present their food. Oo. Kasi, ano yan, tama kayo nung sinabi mo na yung presentation nila nung pinapakilala mo pa lang sa akin is parang restaurant. Sabi ko parang hard to believe, pero nung makakain ako, sabi ko, oh nga, they really give time to do a proper, a Exactly. good And not- presentation of food. And not only that, Pati serving. the serving is generous. Yes. And hindi pala Namimigay ng pera, ganun ka generous. And kind. Oo, kain. Hindi. Hindi, totoo. And remember, nag-order ko ng halo-halo, sobrang laki. Hindi kaya ako nag-order. Joke lang, Ako nag-order dyan. ako. Good for Laki 2 nun. persons. Oo. No, Actually, good pwede for pa 4. Hindi naman, 2. Hindi, 2 lang Sa yun. gantong katawan, Ang 4. laki nun eh. Oh, pero 2 lang, naubos natin. Sige. Sorry, Yeah, nag-away na yun. po kami. Hindi tayo nag-away. Sobrang laki nung servings. Sobrang dami ng servings sila, which the price is very, very justifiable doon sa mga siniserve nila na food. True. Kasi masarap din. True. Again, disclaimer lang po, hindi po sponsored itong podcast episode namin. Kami po ay mahilig sa pagkain, although hindi naman obvious. Ito lang yung mga top 5 namin. Yung pag may naisip kami na go to restaurant or food shop, ito po yung mga unang naisip namin. For sure, marami pa. That's right. So, that's your top 4. Ako Yes. naman, for my top 4, ang top 4 ko ay Andox. It's para sa atin mga OFW, malimit, lalo na nung mga panahon konti pa lang yung options natin for Filipino restaurants dito sa Abu Dhabi, lalo sa Abu Dhabi. We always think of what could bring us back to Philippines by way of having this food. So, yun yung napaparamdam sa akin ng Andox. Andox, baka naman. Joke lang. Nostalgia. Hindi kasi, although sa amin, sa Southern Luzon, Baliwag Lechon talaga yung preferred namin. Kasi, Andox is mainstream. Baliwag is like the independent party. So, Siya sila yung mas mura. mga artista na pinupuntahan pero hindi mainstream. Oo, kasi dahil mas malaki yung, ito lang yung paningin ko, walang expert clause or statement. Sa amin, sa lugar namin, isa lang yung branch ng Andox, pero yung Baliwag may 2 or 3. So, siya yung mas accessible sa tao. Kumbaga, yung isa nasa paradahan ng jeep, isa tapat ng mall, isa tabi ng palengke. Ang Andox sa highway lang, ganon. Kumbaga, dati, nung wala pang Baliwag, Andox lang talaga yung option. Pero nagkaroon ng Baliwag, syempre, mas mura, mas accessible. Baliwag kami. Pero, nung wala pang Baliwag sa lugar namin sa Southern Luzon, Andox ang meron. Kaya nung magkaroon ng Andox dito, isa kami sa mga talagang pumila. Hindi man kami nakipagsabayan sa mabang pila. As in, nakisabay kami sa FAD, nakisabay kami sa, ano ba tawag doon? We went along with the bandwagon. Yeah, Sa Gigas bandwagon. pa kasi, Tama yan. Pero we Likewise. waited for a week after. Kasi kasi sobrang daming haba ng pumipila na kabayan. Oo. At ang maganda doon, mula na nag-open sila, mahirap kasi tumakita sa isang newly opened restaurant dito. Aminin mo. Yung quality ng lasa, yung lasa quality ng food, serving, and yung generosity, yung quantity ng sinaserve nila, hindi nagbago. Hindi nagbago nung nag-open sila hanggang ngayon. Yung sauce nila, ganun pa rin kasarap, ganun pa rin ka-juicy yung karne. And they have actually evolved also. Kasi Yes, marami na silang... Dito sa UAE, sorry to cut Hindi, you okay lang, off. okay Kasi lang. Sanay ako. Maraming beses niya pa po kay kakat dito. Ganun din naman ako sa kanya. Magagantihan lang kami. Patuloy, Hindi, tuloy. yun nga, totoo naman eh. Kasi nga, I'm not so sure kung anong standard na nasa menu ng Andox sa Pilipinas. Pero I think they have the liberty as well. I'm not so sure. Disclaimer lang din, di ko sure kasi dito, ang Andox dito, meron na silang mga Cajun seafood mixed. Meron ma? Hindi ko Oo, alam. meron silang Alam ko lang pansit kanto. Joke lang. Yes, those Hindi, are the hindi, usual yung mga Andox. usual. But right now, Oo. meron sila kasi may
barkada meals yung may mga group meals na silang tinatawag nila. Kasama diyan yung ano nila, yung Cajun. Oo. Pero yun yung maganda yung mahirap din itong ma-achieve. Bukod dun sa mapanatili mo yung quality ng pagkain mo from that time na nag-open ka hanggang ngayon, that was 4 or 5 years ago pa na mag-open sila dito, hindi nagbago. Pangalawa, napakalapit nung quality, yung lasa ng manok nila sa Pilipinas dito. Kaya ko rin gustong Andox, although wala dito sa branch nila sa Abu Dhabi dahil pork yung gusto namin. Kami ni Kay, nung nagde-date pa kami, ang lagi namin kinakain sa market is yung hindi ko alam kung alam nyo ito mga kamane, yung Kawali Royal, lechong Kawali Royal ng Andox. So lechong kawali, alam ko niluluto lang nila sa wok with maraming, ano yung tabang onion? Yung onions Spring to? onion? Hindi, mas malaki pa. Leeks. Onion leeks, marami, tsaka brown sugar. Oh? Na nagka-caramelize yung brown sugar, tas lalo lumulutong yung balat, tas lalo lumalambot yung taba. Sobrang nakakailang kanin kami ni Kay nun pag yun ang kinakain namin sa market tapos umuulan pa. Anyway, wala silang ganun dito sa Andox pero sinasabi ko lang bakit gusto rin namin ng Andox. May situational pa na kwento, yung umuulan pa. Yes, baka makarelate sila, diba? Diba? Dahil walang ulan dito, gagawa na lang tayo ng SMR. Shhh! Joke lang. Yun yung top 4 ko, Andox. Sige, Andox. Top 3 mo? Ang top 3 ko would be, minsan ito yung klaseng mga ito yung mga moments na nabablockout ako na hindi ko alam saan kakain eh. So, depende sobrang dami kasi ng options. Sobrang daming options. Sobrang dami ng masasarap. Oo. Okay, sige. Alright. Ang top 3 ko would be yung Korean kitchen. I agree. Yung Korean kitchen. So, it's not a Filipino restaurant, pero halos lahat doon or lahat ng mga staff nila is Filipino, marunong nang magluto ng Korean. And I appreciated them so much kasi napaka-babait nila. True. Shout out sa mga taga-Korean kitchen. Hello, again, not Ate Liz. sponsored. Kay Yes, Ate Liz. Sylvie. Hindi, si Ano Ate ba yan? Liz tsaka nalimutan ko. Mamaya banggitin ko. Maalala ko mamaya. Sorry. So, Ate Weng at Ate Lizel. Yun. Ate Lizel at Natatanda saka, ko sila. okay, sige. Lizel at saka Weng, hello. At saka lahat ng mga kitchen staff. Now, I like the serving of the chicken nila. They are a bit pricey ha. Ito lang ha, sa bulsa hindi sila ganoon ka-friendly. But generous din yung amount ng substantial amount din. But I have to say, I agree, hindi sila kumbaga mataas yung affordability level nila. Pero compared to other Korean restaurant, siyempre maraming Korean restaurant dito sa Abu Dhabi na sabihin nating closest, hindi pa ako nakarating ng Korea, pero sa alam kong pagkakaluto ng mga Korean dishes, mas malapit sila. Hindi ko sinabing malayong Korean kitchen, pero masasarap yung pagkain sa Korean kitchen. Yes, medyo pricey siya compared to other restaurants, but compared to other Korean restaurant, isa siya sa mga affordable. Oh, yes. Now, I remember. Alam mo yan, after kasi, your experience with Toot. Yes, kumain kami sa isang Korean restaurant tapos we were so deeply disappointed sa Mataas din kasi crispy expectation chicken. nyo. Kasi nakatikim na ako ng crispy chicken Ng ng Korean kitchen. Korean Sorry. kitchen eh. Sorry. Tapos doon Bayad na ba to? Direct na dali ko. Sorry. Joke lang. Baka masira ko eh. First episode pa lang. Nakatabi pa to. Hanggang siya, layo na natin sa lang gamitin natin. Joke lang. Yun. So Sorry, yun. sorry. So you've got different kinds of chicken, fried chicken nila na talagang crispy guys and ma-enjoy mo yung malasa tapos you've got different options like 3 or 4 options. Meron silang, sa nakita ko sa menu, 3. Meron silang original na walang flavor. Merong Number 2, sweet meron and silang spicy. sweet and spicy. Meron silang honey glazed. Yun. Tapos may yung... 4 pala. Parang 4 or... Hindi, ayaw mo ipaalala sa atin ng Korean kitchen ano yung 4. Comment down below. Comment down below. Baka yung mga kamali natin, alam nila kung ano. And also yung ano nila, yung beef bulgogi nila, yung tray set, yung ano nila, bento. Tsaka yung bancha nila. Bancha. So the bancha yung appetizers na it comes for free after you order. Siyempre hindi nila isa-serve yun, hindi ka pa nakaka-order. Malulugi naman sila. Yun lang yung totoo. Pero yung mga bancha nila, simple lang. I have to be honest, hindi siya ganun ka-appetizing by looks, pero yung lasa napakasarap. Very Korean talaga. Correct. Yun. At So saka, yun ang top 3 mo. Yes, ma-appreciate mo yung lasa ng Korean food. Speaking of appreciate, kaya ko rin na-appreciate ang Korean kitchen. I agree with your top 3. I have my own top 3 lang. Pero maganda kasi na nag-iiba tayo ng top 5 on top 5 ko. Para sa maraming option yung mga viewers natin. Yes. Pero one noteworthy or worth telling na story about Korean kitchen.
Nakilala namin siya ng kapatid ko noong COVID. Panahon ng COVID. Never namin alam na meron silang dine-in area. Okay. May dine-in area sila pero never namin sila nakilala na nag-serve sa Deliver. dine dahil nung COVID, nung may quarantine lockdown pa, nagpapadeliver lang kami sa kanila. Nung time na yun, nakikita lang namin sila. Zomato pa noon. May talabat na pero hindi pa nagmamerch ang Zomato talabat. So sa Zomato pa kami nag-order. Correct nyo ako, mali ako pero tanda ko Zomato. So in-order namin yung bulgogi, yung kimbap nila, yung tteokbokki. Hindi ko pa natikman yung fried chicken nun pero sobrang satisfied kami sa sarap. Nung tinanong ko sa kapatid ko, saan to at saka magkano to, nagulat ako sa presyo at nagulat ako na may ganun palang restaurant. That was 2020. Moving forward, 2023 na nag-dine tayo doon, nakausap natin sila. Nakakatuwa kasi yung kwento po nila Ate Lisel tsaka nila Ate Wen. Korean yung may-ari ng restaurant. Oo. Even nung time na maraming restaurants ang nagko-close dahil sa COVID, dahil continuous yung delivery nila, maganda yung takbo ng negosyo, never silang dinelay ng sahod, never silang binawasan ng sahod, never silang nagsara except for dining dahil bawal. Walang tinanggal na Wala silang tinanggal ng staff. Yun yung kwento po sa amin. Nakakatuwa kasi proud sila, yung mga kabayan, proud sa amo nila kahit ibang lahi. Tsaka take note, Korean yung amo nila, Korean yung may-ari, kaya alam nyo na kung bakit lasang-lasang Korean yung mga pagkain nila. So yun lang yung gusto kong i-share about your top 3 choice na restaurant. Yun. So, thank you very much sa Korean Kitchen. You made it to my top 3. Ngayon, may top 3. Top 3 ko may Thai. Hindi Thai food. So, May dalawa top 3 Thai. mo. Sige, Dahil ang go. top 3 ko gusto kong ilagay dyan ay ang dalawang paborito kong Indian restaurant or Indian restaurant dito sa Abu Dhabi. Sige. Alam mo rin yun pareho. Eat and Drink restaurant. Sikat sa Dubai. Masikat sila sa Dubai. Mas correct. nauna sila sa Dubai. Nung magkaroon sila ng branch, tago yung lugar. Alam mo yan, tago yung lugar nila. Hindi kitang-kita sa daan. Yes. Unless pa ganun ka. Unless galing ka sa Shams Abu Dhabi. Galing ka sa Shams Abu Dhabi. Shams Isle. Pero hindi ideal location for that kind of business. Oo. But then, because kilala sila ng tao, sila ang hinahanap ng tao. Correct. Which is Eat and Drink restaurant. Yes. So, sa mga, kung may nakakapanood sa atin dyan sa Dubai, malamang alam nyo na to, napakasarap lahat ng food nila. But I have to say this, recently, pansin natin parang naiiba yung timpla ng biryani nila. At saka yung butter chicken. Tsaka yung butter chicken. Parang Butter chicken yung boy, iba. Oo, parang parang Indian food 101 yung taste. Parang pang beginners. Oo. Hindi siya yung dating nakasanan natin na malalim yung lasa, Yes. malalim yung timpla ng spices. Pero overall, masarap pa rin kasi gusto natin, sabi nga natin kanina yung charcoal chicken nila. Yung tatlong variety ng charcoal chicken. Yes. Nalimutan ko isa, una yung original, tas yung green, yung paborito natin. Yung Yes. isa nalimutan ko parang red something. Mas mapula, mas ma-orange siya eh. At saka yun yung mga maanghang din. Oo. Yung pula din. Pero yung green chili chicken talaga yung paborito natin. Oo. Kung usually kumakain kami doon ng mga kami at saka yung mga katrabaho namin. So mix of Indian and Pakistani and Filipinos kami na nagda-dine doon together. At pare-paro kami ng gusto yung green charcoal chicken nila. Oo. Kung okay lang na makaubos ako ng isang buo, ganun siya kasarap. Exactly. At saka yun yung commonly na in-order din ng mga kasamahan namin. Oo. But for me, I like medyo masaucy. Doon sa Eat and Drink na yun, in-order ko usually yung moton kaday. Yung moton kaday, guys, it's parang siyang stir-fried na... Akala ko tinanong mo yung kabayan mo, moton ka, Day? Tapos Moton ka, Day? anong sagot ni Day? Anong sagot ni Day? Tinanong mo, Sabi niya, moton ka, Day? Anong sagot ni Day? sabi niya, hindi. At tuloy mo, sorry for interrupt. Corny. Hindi, mamani, hindi tayo cornic Mama ngayon. Joke din. lang. Oh, sige. Ayun, so, moton kaday. Ang kaday is like yung... yung kaday kasi na parang karahay. Karahay. Oo, yung yung frying pan, small frying pan. So, stir-fried siya na moton or yung baby goat. Yan yung tama ba? Yung moton? Alam ko, younger. Young goat, yes. Oh, tapos napakalambot niyan, walang amoy, wala siyang amoy at saka may sauce yan na may Ang tawag nila usually ng mga kaibigan nating Indiano ay gravy. Gravy, may Tayo gravy lang yung pa. magamit ng sauce. ng sauce. Basta yan. Tapos masarap yan sa sa tinapay na Yung nila, parata. hindi parata. Roti. Parata at saka yung isa pa. Yung Arabic bread o yung roti? Roti ba yun? Yung Usually tinapay parata na malaki. in-order natin eh. Yung bagong luto. Anong tawag sa malaking tinapay? Basta yun na yun. Yung roti. Roti ba yun? Nan! Hindi.
Roti. Ano yung itsura ng roti? Comment down below kung alam nyo. Ang alam Hindi. ko nga paratay ang paratay is yung flaky. Alam nating lahat yan. Roti. So Hindi yun, roti. gusto ko lang i-add, Chakoy, kasi tinutulungan natin sila na introduce na hindi lang chicken biryani, hindi lang buttered chicken ang Indian food. There's more to Indian food na As in. sobrang appreciate mo. Sobrang varied. At saka, sige, continue ka muna. Tuloy mo. No, the reason, because we haven't gone to your katay na Oo, number nakatay. 3. Oo, sige. Oo. So, eto na nga, bakit may katay siya? Kasi ganun kasarap ang Indian food para sa akin. Ang katay niya is vegetarian shop, food shop, na more of well-known siya sa chat or yung tinatawag na Indian snacks, which is Chapanbog. At saka, Chapanbog is one of the vegetarian restaurant, Indian restaurant dito sa UAE. And medyo pricey sila according to the Indians, pero tayo dahil nga sanay tayo sa Filipino food na pricey na according to them, so parang katay lang nila yung mga pagkain natin, but actually para sa mga Indians yung food natin o yung food ng Chapanbog, yung prices nila is mataas na yun. I agree kasi may mga, for example, sa Madinat Sayed, meron dyan yung chat corner. Oh. Sobrang, kasing sarap siya ng Chapanbog, pero sobrang laki ng price difference. Different sila. Mas But, mura sa chat true, corner. pero mas accessible kasi ang Chapanbog. Like for me, Yes, ang for alam us. kong, for us, ang alam kong branch nila dyan sa may likod ng ADNOC ADCB sa Lamcorn That's right. Electra. That's right. Meron din dyan sa malapit sa Eldorado Building sa may That's right. Electra. Oo. Marami pa. So, pero yung sa Madinat Sayed, isa lang yung alam ko yung chat corner eh. So, yun nga, kung meron tayong tatlo sa top 3 ko, siguro kasama yung chat corner. Pero for me, yun nga, yung eat and drink at saka yung Chapanbog. Ano pa yung gusto mo sabihin about Indian Kasi food? yung Chapanbog, or the Indian food itself has taught us a lot of importance of using vegetables, root crops. Kasi sa India, whatever's available sa backyard mo, yun yung niluluto nila, and it has become part of their culture. Hindi sila naghahanap kung anong wala. Ginagawa nila ng paraan na yan yung magiging pagkain nila, ng family nila, kaya sila nagsusurvive. True. If I may add, ganito yung admiration ko sa sa Indian food talaga, lalo sa vegetarian food. Back at home. Nung nasa Pilipinas pa ako, hindi pa tayo nag-abroad. Pag narinig ko yung food na vegetarian, ang initial impression ko is pangmayaman lang siya. Kasi yan yung kailangan organic, kailangan salad-salad lang. Para feeling mo palagi galing sa farm. Farm, Dapat kailangan mahal handpicked by sa the grocery, farmers. sa rustans mo lang nabibili. Hindi, joke lang, ganyan. Sa mga night market, weekend market mo lang nabibili. Well, in fact, pag sinabi mong vegetarian food sa Indian cuisine, I speak for my own experience, yung mga natikmang ko vegetarian, never ko naisip na purely vegetarian. Iisipin ko may mga seasoning ganyan, but no, ang ginagamit lang nila is mga basic seasoning nila, mga cardamom, mga cinnamon, mga ano yun, And, mga garam masala, ganun lang. Yes, and funny thing is, wala nga silang minsan, hindi sila gumagamit ng salt. Oo, wala silang patis, wala silang soy patis, sauce, wala silang soy sauce. magic syrup. Wala Sorry, silang magic syrup. Sorry, magic syrup. Wala silang pero wala cubes. silang MSG. Wala. Oo. Mainly yung Organic. spices nila, organic. Yun na yun. At napakalasa, sobrang, paano ba sasabihin, napakalalim ng lasa, napaka-deep ng umami flavor ng mga Indian food na natikman ko. That's right. At saka dito, base experience ko bihira ka ma-disappoint kumain sa kahit anong Indian restaurant, Indian cafeteria, Indian food kiosks. Lahat masasarap. Siyempre tayo mga Pilipino, medyo conscious tayo sa hygiene. So medyo minsan off sa atin kung makikita natin na may ibang lahi na nagpe-prepare ng pagkain natin using their hands. But to be honest, dito naman kasi sa Abu Dhabi, medyo mahigpit din naman talaga ang municipality to let Towards the the businesses restaurants. comply with their rules and regulations. So, for sure, kung meron gumagamit ng kamay, they have, ako na lang siguro ina-assume ko na nilinis na lang kamay nila. But to be Yes. honest, sorry to say this, but more than the hygiene, pagdating sa Indian food, mas nagmamatter sa akin yung sarap at lasa talaga. Siyempre, pumipili ka ng Makes medyo sense. malinis. Makes sense. Pero, siyempre, ganun tayo mga Pilipino, pero dahil matakaw siguro ako, mas iniisip ko yung gutom. I would say, when I was in India, makikita mo din talaga kung paano nila ginagawa. Malalaman mo, makikita mo itself kung paano nila ginagawa. Alam mo yung with passion, tapos with the skilled hands na gumagawa nung roti nila,
gumagawa nung yung chop. Oh my Chat? God. Chop. Ano yun? Snacks? Ano yung Or sinasabi ko nga, para siyang cottage cheese or para siyang tofu. Panir? Parang cheese. Parang panir. Oh, panir, Ah. parang panir. Tapos, that's Hindi po probably... si Christina Panir. Hindi po si Christina Panir. Cheese curd nila. Oo, Joke, eto corny po yung panir. parang, basta, if you watch Wandering Cuisine na trip namin sa India, or trip ko sa India, yung first ko punta sa India, ang sarap nung ano na yun, parang barbecue siya na cheese. Yun yung sinasabi mo na ginigrill nila na Ginigrill cheese. nila, Never tapos ko pag natry yan. meron silang yung coconut at saka mint together, tapos may Chutney. iba pang herbs. Hindi siya chutney. Probably you can call it coconut chutney, pero basta rai, iba. Sobrang sarap. Wala ka pa nakita niyan dito. Wala. I've been looking for it here. Kaso wala. Yan yung sinasabi ko na there's more to Indian food than the chicken biryani and buttered chicken that we know. Yeah, when I went to India, mga kamani natin dyan, when I went to India, yung yung Delhi, majority sa Delhi, vegetarian. Delhi yung isa sa mga city sa India. It's actually the capital of India, Delhi. Kala ko ang capital ng India. Joke lang. Ako lang natawa. Oo, capital I. Comment down below kung may natawa pa ha. Hindi pwedeng ako lang. Joke lang. Reaction ng gago. Late ka pa lang nag-react. Kala ko na-comment ka lang. Okay, Yun. continue. Yeah, sa Delhi. Delhi ang capital ng India. At sa Delhi nung nagpunta ka. Napunta ako. So yun, yung chop, yung pagkain na yun, I've been looking for it. At saka dahil nga guys, na surprise ako na you can actually do a lot with just root crops, with just plant-based ingredients. You don't need chicken, you don't need fish, you need need for it protein. for your body. Pero nagagawa nila na hindi kumakain ng karne, especially yung karne sa atin, it's nagmamahalan, di ba? Tapos Buti with pa sila. Nagmamahal. Pwede naman. nagmamahalan. At least hindi nagbumurahan. Oo nga naman. Okay, tuloy. Sorry. So anyway, that's our top 3. Na-stuck tayo sa top 10. Daming kwento Sobra natin. kasing pwedeng pag-usapan tungkol sa Indian as food. in, yes. Indian food is probably like Underrated sa mga Pilipino. for I the think so. Filipinos, super underrated siya. Ang dami nating pwedeng matutunan sa India. Pero aminin natin, Mga Indians. i-acknowledge din kasi natin sabi nating, I should say prejudices ng mga Pilipino. Yun nga, ang concern is, masyadong conscious sa hygiene, masyadong maanghang. But to be honest, it's beyond that, guys. Kasi Yes, nga, it's true, beyond that. It's true. beyond the hygiene. It's beyond yung maanghang. Kasi you can always choose Saka the na smell. i-lessen mo yung maanghang. Actually, one thing that I realize about Indian food, si Direk ko nag-exercise na, Na-board na sa atin. the more na mas pungent yung amoy, ayoko sabing mabaho, pungent, mas masarap siya. Yes. Yan yung mas malasa. Yes. Mag-explain lang ako, i-clarify ko lang, bakit sinasabi ko na mas nagmamatter sa akin yung lasa over the hygiene. Based sa personal experience, kapag kumakain ako ng Indian food, because of the spices, talaga namang magaling yung natin. Oh, Active yes, yung bowel digestive movement. system. Yung bowel movement. So, hindi ko na iniisip kung because marumi siya. No, it's because of the spices. It's one of the many good things that the spices can do to your body. Next English, nililinis niya talaga yung digestive Track mo. By experience, sinasabi ko, not as an expert. Disclaimer lang po. And however, ang However, disadvantage lang sa Indian food, which I also love, restaurant ang pinag-uusapan natin tapos naging Indian Indian food. But food. anyway, Kasi it explains why we have two. I have Exactly. two in my top 3. at saka tapusin ko na lang tong line na to sa topic dito about Indian food dahil sa restaurant na to. It's oily. Oily din naman ang Filipino food. Oily ang Filipino food, pero grabe kung maka-oily din ang Pero the good thing about the oil that they use is ghee. It's clarified butter. So it's healthier. which is Tayo, healthier. margarine. Cooking oil, Tsaka vegetable hindi, oil. Kami nga sa lugar namin, tsako yung alam mo yung pinanggaling sa taba ng baboy talaga. Yun yung oil namin. Sa amin din. Oh, di ba? So yun yung difference. We use oil from proteins. They use oil from it's from milk, but from ghee milk. is clarified butter. Yeah, and yes, ghee is the healthiest Yes. type of oil. And before po Sabi mag-judge dyan ng mga kaibigan nating mga taga-India, we might have said things that you wouldn't like, but to be honest, we are an Indian food lover. We are both Indian food lovers. Sobra. Yes. We are, yeah. For now, yun lang muna ang topic natin sa Indian food. Kung balik tayo sa restaurant magdedicate natin, tayo ng isang buong episode for tungkol about sa Indian Indian food. food. Agree. Probably we're going to talk about something else related pa rin sa Indian food in the future. But for now,
medyo enthusiastic lang kami dahil nga marami kaming pwedeng may share sa Indofood. Actually, ganito tayo lagi mag-usap kahit sa normal na buhay. Without the camera, without the mic. Exactly. Top 2! Top 2. So, ang top 2, kung lalagay ko dalawa sa top 2. Gayo-gayo. Oo. Ay, gumaya na ako kasi sayang yung hindi ko ma-mention. Okay. Sige. Dalawang top 2 ko would be, shout out kay Kuya Daniel. Padilla? Oo, Kuya Daniel. Si Kuya Daniel, bago lang yan na restaurant. As in, Kuya Daniel yung pangalan. Yes. Akala ko kilala mo yung may-ari, yung pangalan Kuya Ay, naman, Daniel. si Kuya Daniel talaga ang pangalan ng restaurant. Saan yan? Sa may Kalidia. Hindi ko alam yan. Now, I know now where alin ang to go to natin na restaurant if we talk about chicken wings. Oo. Hindi yung pinuntahan natin last Hindi time. yun yung pinuntahan natin. Talaga mas masarap? Masarap. Well, I've only ordered one type of chicken wings, flavored chicken wings sa kanila, which is the butter garlic parmesan chicken wings. So, nagustuhan ko yun. Hindi ko pa natikman yung buffalo. Hindi naman kain naman eh. Ang show Okay. natin eh. Hindi ko pa Peanut box. Tok ka lang ng tok, dapat mag-peanut ka din. Joke lang. Hindi ko pa natikman yung ibang klase nilang mani. Mani! Nakalibang klase nila ng wings. Chicken wings. Nagtitindihan sila ng mani. No, si Kuya Daniel, meron silang buffet din. I think every weekend yung buffet lang nila, tapos nasa kabilang floor. Yung talagang restaurant nila nasa baba, marami silang option. Have you tried? Direct na-try ba natin yung direct? Yung, wow, direct na siya, level up, hindi na siya. Nag-react na. Pero ever since na mas Mandarin Kusina, Siya talagang naman direct eh. majority ng mga technical logistics, si Direct talaga, si Chef Mark Pati yung talaga. bahay na to, direct. Direct. Patuloy. Pero na-try ba natin yung, nila, yung manok nila na inihaw? Hindi ko na, So yung, na-try din, no? yung wings nila ay fried. Masarap din naman yun, di ba? Okay. Okay. Sige, ibang topic. Pero, Kuya Daniel, believe kami sa, sa chicken wings yun. Oy, no, meron din na masasarap, may Wala masarap naman din sila food. Hindi, bakit mo nagustuhan si Kuya Daniel? Kasi nga doon sa chicken wings, sila na yung to go to place ko for chicken wings. Kasi, To go to. to go to. Sila na yung go to for chicken wings ko. Tama ba? Basta doon na ako bibili ng chicken wings. Likewise. Kala mo, ha? At tapos, Tapos sa chicken ayun. wings, ano pa nagustuhan mo kay Kuya Daniel? Di, Mabait ba siya? Mabait yung staff ni Kuya Daniels. Tapos, yung papaitan nila, masarap din. Next topic natin, bakit di mapait ang papaitan? Joke lang. Oo nga. Originally, may pait talaga siya. Oo, dapat meron niyang abdo. Kaopisina natin. Abdo, shout out to you. Oy, belated happy birthday, Abdo. Belated happy birthday. Yes, thank you. Yan. So Belated anyway, happy si birthday. Kuya Daniel, belated happy birthday. Masarap yung papaitan din nila. Oo. At saka marami silang options sa pwede niyong pagpilian din doon. Try to visit them sa may Kalidia sila area. Saan banda? Check niyo sa Facebook, Kuya Daniel. Ang hirap eh. Ang hirap, medyo papasok kasi sila eh. Medyo pasukin sila. Narinig lang namin yung pangalan nila like almost 2 months ago or 2 months ago. Bagong bukas sila. Tapos, yun. We saw na may chicken wings sila. So, Sorry. nitry namin yung chicken Ano yan? wings. Fogging yan. Fogging effect daw to. So, yun. So, siya ang top 2 mo. Sige, ang katay ni Kuya Daniel sa top 2 is si Baste. Oo, favorite natin Kano na si siya ni Baste. Kuya Daniel? Pinsan yata siya ni Kuya Daniel. The Baste is, sige, ikaw na mag-introduce sa top 2 mo. Sige, Bago nang ang Baste restaurant, ito naman cafeteria, talagang very small. It's smaller than Kuya Daniel at saka it's smaller than Atis restaurant. Tapos, Totoo, no? Mas maliit siya sa ate. oo. At saka, konti lang yung food options niya doon. Para siyang karinderya, guys. Literally, hindi parang karinderya siya. Kung ano yung nakaluto, yun yung nakahain. Oo, wala siyang menu. Kung ano yung nandun, yun yung pipiliin mo. Tapos, known sila sa pinakamasarap na turon. Totoo ba? Oo. Hindi ka ba nakatikim? Alam ko pinakamasarap na turon sa Pilipinas. Hindi, joke lang. Dito sa Abu Dhabi. Hindi, masarap. Kaso, siyempre dahil honest yung opinions natin. We're trying to be as transparent. Oo.
At saka na-feature muna siya Sa Tutsam. sa Tutsam at saka na-feature na rin natin siya sa One Direct WK, Kusina. Hindi, totoo, masarap yung turon nila kasi hindi sobrang tamis. At saka, Ano lang, may times lang na pag umorder tayo, usually ang lunch kasi natin 3 p.m., 4 p.m. Pagdating namin doon, dahil usually sinaserve nila ng before lunch or brunch, yung mga pagkain nila bagong luto. Pagdating namin doon naman kumakain tayo ng mga 3 to Oo. 4, medyo malambot na nga lang yung wrapper ng turon. Oo. Pero yung lasa, masarap pa rin. Pero lately, ewan ko kung anong anong binago nila. Talagang sold out palagi ang turon. True. Nila. Oo. At saka alam mo, paborito ko doon, yung kanilang ginatang langka. Ayun. At saka, konti lang dito mga Filipino restaurant na nag-serve ng pritong tulingan. Oo. Kami kasi sa Batangas, mahilig kami sa tulingan, lalo yung sinaing na tulingan. Pero paborito rin namin ng pritong tulingan, lalo kung fresh siya. Oo. Either kinakain namin siya as it is or binibistik namin. Napakasarap. At saka nakakatuwa kay Baste, si ate na Bisaya. Minsan pinapautang niya ako, especially nung wala akong change. True! Kasi wala Pero hindi natin encourage yung mga viewers natin ng mga utang. We are not encouraging It happens, you. so it happens. It happened lang at that time kasi nga wala siyang pang-change. Ay, hindi pala, kulang yung pera ko. Yun na. Tapos Ano yung akala honest ko, answer? Bakit ka pinautang? Na joke lang. Hindi, wala siyang kulang. Oo. Hindi, nakulangan ako ng, may barya ako noon, pero sabi niya, Kulang ng ubusin 12 mo na lang dirhams, to. parang ganun. Oo, at saka sabi niya kasi nga, pa-close niya yata siya noon, kasi that was like around 7 o'clock in the evening. Galing ko office. Tapos sabi ni ate, kunin mo na to lahat, kuha na nito nan, hutda na ni. Pinakain talaga. Parang ubusin ko na daw. Sabi ko, ate, wala akong pambayad dyan. Huwag ka muna magbayad. Ito, lahat. 25 to lahat. Ang dami Tapos pagkain. ilang months ka bago nakabayad? 1 month Joke after. lang. 1 month after, literally. As in, nahiya ako, guys. Nagkarak pa tayo bago ka nakabayad doon. As in. Tapos, anyway, nabayaran ko na si ate. Kaya yun. Hindi dahil pinautang niya ako, dahil yun, isa sa mga memorable na restaurant at saka talagang Pero masarap go-to talaga yung mga restaurant. pagkain nila. Oo. Tanda mo, pag kumakain tayo doon, kahit kumakain ako mag-isa doon, mga kasabayan ko, yung mga papunta ng trabaho, galing ng trabaho, lumalabas for lunch. Kasi ang hinahanap nila, halos lahat naman yan pwede tawagin natin lutong bahay. Oo. Pero closest to lutong bahay for me is Baste. Kaya I agree with your top 2. Or closest to karinderya style. Yung yes. kapitbahay mong nagluluto sa labas. True. Oo, ganyan, ganyan siya. Para siyang luto ng nanay. Para sa akin. Ganun ka-warm. Yes, Ganun ganun ka-warm. ka-warm. Init, Kasi nga, mainit mainit pa eh. Oo, joke lang. So, yun yung katay ni Kuya Daniel sa top 2. Okay. Ako naman ang top 2 ko, tea break. Ay, oo! Alam mo kung bakit? Ang pinakamasarap na karak, marami mahilig dito sa atin sa karak. Para sa akin, ang pinakamasarap na karak, dahil medyo mahilig tayo sa matamis, medyo sweet tooth tayo dahil si Tutsam tayo. Pinasok. Pero joke explain mo muna, ano ang karak? Especially karak- para doon sa mga wala dito sa UAE, wala sa Middle lang. East. Oo. Ba mahilig ka sa rak? Ako mahilig sa rak. Tayo magkarak. Diyan, corny. Natawa si Direk. Karak is yung, Last tayo sa year, Pilipinas, mahilig tayo sa milk tea, pero yung milk tea natin is yung malamig. Yung may Yes. boba. Yes. Yung merong sago. Ang karak dito sa UAE, well, from what I know, dala siya ng mga Indians dito sa UAE, sa Totoo. Middle East. So, ang karak is made of tea, usually yellow tea ba or black tea ba? Black tea. Black tea. Tapos may milk, whether fresh milk o yung dilata na evap milk. Tapos nilalagyan nila ng spices, so usually cardamom. Yes. Tapos nilalagyan syempre ng pampatamis, asukal. At saka minsan cloves, ilalagyan nila ng cloves, yun, cloves, saka cardamom. At True. saka, Yung iba, yung anise. pula. Ano yung pula? saffron. Saffron, ang galing mo, galing At mo. saka yun galing yung mo, palagi galing mo mo. in-order. Nakalimutan ko, sorry. Pula nga pala siya. Ah. Kasi sa milk tea, hindi mo nakikita yung pula. Hindi, joke lang. Bakit mo siya gusto? Ang sarap ng, kung karamihan sa mga kabayan natin gusto, yung pagkakain, magtiti, magkakape. Ako gusto ko magkakarak. Kasi yung karak, it's as good as having a coffee or tea in the afternoon while having a dessert. Dahil matamis siya, medyo mahilig tayo sa matamis. Ang kinagustuhan ko sa karak ng tea break, yung iba kasi may tea, nilagyan ng milk, nilagyan asukal, haluin. So, lasang-lasa mo yung asukal. Matamis yung karak sa tea break, pero alam mong niluto yung asukal. Hindi ko alam kung kasama niya niluto yung gatas tsaka yung tea, pero alam mo na well-blended yung tea at tsaka yung spices. Hindi ko gusto ng cardamom, alam mo yan. Pero dahil well-blended pati yung spice, yung Yes. cardamom, dinidisregard ko na may cardamom siya kasi sobrang swak yung lasa. That's right. Tapos yung saffron, hindi ko naman talaga po alam kung ano yung lasa ng saffron. Alam ko lang na hinahalo siya sa mga pangkaraniwang Middle Eastern or Indian or Pakistani Or sa atin, dishes. lugaw. Lugaw. Pero sa atin, kasubha. Kasuba. Yun yes, yung yes, yun yung sabi mo. kasuba, yung ano natin, version natin ng kasuba, Ng yung saffron. saffron. Sa mga hindi nakakala, mahal ang saffron. Dito. Dito. Pero Oo. doon, joke lang. Hindi, mahal sa dito.
As in, kasi sa pagkakaalam ko, yung napanood ko sa YouTube, may season lang na tumutubo ang saffron. Ano siya kinukuha siya sa gitna ng bulaklak. So, hindi lahat ng bulaklak pwedeng tumubo nung saffron na spice na nahihalo natin. Pero, sa pagkain nga, mahirap siyang i-harvest, kaya medyo mahal siya pagdating dito. Hindi ko alam yung distinct na lasa ng saffron, pero iba yung karak kapag may saffron. At sa tea break, meron silang saffron karak. At kulang sa atin yung maliit, gusto natin yung medium size. Right. At ang masarap ka part ng saffron is, iba yung tea, bagay sa sweet, sa cake. But because masarap yung karak, bagay sa something savory or salty. Samosa, even French fries, yung mga tinapay nila, sandwiches, bagay na bagay sa karak. Never ko pang natry yung iced karak nila, pero yun yung gusto ko. Meron sila. Gusto ko i-try next time. Hindi lang yung karak. Ang masarap din, surprisingly, ang masarap din sa tea break. Sabi ko nga, yung mga parata, sandwiches nila, ang paborito namin dyan yung Zinger. Zinger actually siya, parang inspired ng KFC Zinger sandwich. Pero ang tawag nila dito, Zinger. Zinger wrap, tsaka Zinger burger. Pero may isang burger na hindi mo pa natikman. Ano? Natikman namin ni Yung Desi. may beef, sabi mo. May pulled beef. Full beef. Yun try para natin siyang, next time. para siyang corned beef on that thing. Pero you can't actually say it's corned beef kasi More parang roasted. shredded siya. Shredded. Kasi pag sinasabing pulled beef, yung parang, anong tawag yung ginaganyan-ganyan lang? Shredded. Yung shredded ba yun? Nasabi mo na Pulled nga. Pulled, you're pulling it apart. Sa Bisaya, sa Tagalog, ano yung... Hinila. Hindi. Ano nga ba? Paano pag, yung sinishred mo sa Tagalog, yung ginaganyan mo yung isda? Mini-means. And then, hinimay. Hinimay na beef. Kaya, mga kamani, kailangan mag-aral talaga tayo sa Pilipino. Wala kami nung Filipino 101 namin. Hinimay na karne ng Ang baka. sarap nung napaka-juicy. Sa Bisaya, ano ang pulled? Bitad. Binitad? So, Bitad. parang isda? Hindi, yung istad, yung binitad. No, yung ano. Pulled apart. Binitad, diba? Ang pool sa amin Bisaya is bitad. Basahay. Kaya siya tinawag na binitad. Yung binitad na bangus, pinul apart. Makes sense! Hiniwa yun. Ano ka ba? Hiniwa, tapos pinul apart. No, Binitad. ano yun? Kinukonek ko lang po. Kinukonek ko lang. Corny. Nako, ang layo na. Anyway, balik tayo dun sa balik tayo. pulled beef. So yun, Basta natry mo yung pulled beef. na-try natin. So you agree na ang top 2 ko ay tea break. Oh, not bad. Na, hindi lang yun yung natry mo sandwich. Hindi mo pa rin natry yung zinger. Na-try ko yung zinger Pero kasi hindi mo nga hindi ko siya nagustuhan. Okay. Natry mo na yung parata nila. No, malamang sa ibang branch. Ito kasi yun mga guys. Mga kamani. Mga kamani. Sorry. Acid reflux. Part ng pagiging foodie ang acid reflux. Diba? Oo. Tawag nito, hindi kasi, for example, Tea Break has a lot of branches. So, marami kasing branches yung restaurant na yan, yung Tea Break. So, minsan, yung pagkagawa ng zinger nung natikman niya, yun yung masarap doon sa branch na yun. Tapos, iba naman ang gumagawa dito sa kabilang branch na to. So, probably, yung nagustuhan niyo na zinger na chicken, iba at saka talagang swak na swak. Tapos na-timingan naman ako noon sa isang chef, malamang bago yung chef na yun. So, judgmental lang po siya, hindi po niya namin totoo. Joke lang. Hindi, pero totoo yun na may mga branches na hindi consistent. Hindi consistent yung zinger, burger. Kasi dapat may measurement yan eh. Dapat kung gaano katagal sa frying pan. Actually, napansin ko yan. Hindi lang sa ibang branch. Kahit sa same branch. May times na mas maraming, meron silang, masarap kasi sa burger nila or sa sandwich nila, yung specialty break sauce. Parang mix lang siya ng mayo ketchup, pero may kakaiba silang lasa. Minsan marami yung lagay, minsan enough, minsan sobrang dami nakakaumay. Sa isang branch lang yun. So, posible din yung sinasabi mo kasi ganun yung experience ko within the same branch. So, but anyhow, so... Yun. Agree ka sa top 2 ko. Agree ako sa top 2 mo. Yes. Now, wala ba yung katay? Meron, pero wala akong nakikitang kasing katay niya at that level. Okay. Kasi ang consideration ko is lagi kong kinakainan, lagi kong pinupuntahan, lagi kong ina-orderan. So, Tea Break, I think, deserves the top 2 alone. Okay. So, again, itong mga minimension namin is according to our own opinion. You may have your own opinion. Wala tayong basic or same standards, ha? Kung ano lang yung nagustuhan mo for that matter. Oo. Pero ako, ganun ako. At saka I would say na si ganito is nasa pinaka-last siya na option, not necessarily.
It's just mentioning top 5 restaurants or 5 restaurants na nagustuhan namin. Tapos ini-equate lang namin probably kung isisingit lang namin na isama siya Yes. dyan. Dahil 5 lang eh. At gusto ko lang i-add, kino-consider ko yung accessibility. Okay. Yun. Sige. Kasi meron akong mga gustong ilagay sa top 3, top 4, top 2, pero napakalayo niya or doon lang siya sa lugar na yon or medyo pricey siya. Hindi ko ginajudge yung viewers natin, baka gusto nila talaga optional as Yes, pricey. yes. Gusto ko lang yung mas relatable option at this episode, for this episode. Kasi we have more episodes to come na pwede nating isama iba pa natin gusto na restaurant. I agree. So, start tayo sa top 1 natin. Top 1, okay. Okay. Lapit na tayo mag-wrap up. Okay, ang top 1 natin, wala siyang restaurant. Wala siyang physical na restaurant. So, paano siya nag-qualify? Paano siya nag-qualify? It's because palagi ako nag-order doon. Palagi kaming nag-order doon. And we're talking about restaurant sana, no? Paano siya nag-qualify? It's because Actually, ayokong ikahon siya sa restaurant. Kasi, Oo. basta accessible siya, basta pwede mong kainan. Ito, pwede mong mas orderan. accessible to. Dahil? Kasi you can just order online, tapos i-deliver na siya Sure, kung hindi ka saan sponsored? ka. Ay, by the way, again, this is a disclaimer. Wala po tayong none of the restaurants that we're mentioning here or that we will be mentioning ay sponsoring this podcast. So, baka But we are naman. open. Yes, we Baka are open. naman. Oo. Pero for now, ang objective natin is ibigay sa kanila yung alam natin na masasarap kainin. That's right. Okay. So binibigay din namin sa inyo kung ano yung mga probably gusto nyong i-try din patok sa inyo. Yes. And so since this is our first episode, we're just trying to give you something light as we go along the many series of our podcast. So this is our first episode and we're talking about the 5 restaurants na gusto namin Or food bawat- places or food places, choices yes. na gusto natin. That deserves the top spot. The top spot, the top spots. Likewise. Okay. And before we proceed to our top 5 restaurant, before Top we one. proceed to our top 1 restaurant, we would like to encourage everyone, if you're new to this channel, Peanut Talks, please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please follow us on our Facebook account. I-like nyo na rin po lahat ng mga videos namin and then please send it to your family or share it with your family and friends. And reach out to us kung mayroon po kayong gustong pag-usapan or gusto ninyo na i-feature namin. Yes. Baka in the future may magkaroon kami ng capability. Why not? Open po kami dyan dahil gusto namin mas maging engaging to para sa Filipino community or Filipinos all over the world. That's right. And we're going to talk about topics that matters to you, that relates to you, and probably relates to us more so that we can freely talk about it and you can relate to us. And if you think some of our discussions or topics are a bit sensitive, please also feel free to, Let us know. Let us know. Kasi, Tao lang naman tayo. Tao lang po kami, nagkakamali kami at kumbaga gusto lang namin pag-usapan kung ano yung mga masarap pag-usapan sa cup ng inumin at saka sa bowl or cup ng mani. And always remember, kung What? pag-uusapan naman po namin to dito because it matters to us and I believe it also matters. We believe that it matters to you. Yes. We're discussing it because it matters to us as a Filipino, as human beings, so probably it matters to you as well. Yes. And maraming salamat sa Wandering Kusina and Yeah. Putsam.ae for sponsoring this Please video. follow us. Yes. Saan ba? Dito. Oo. Follow us on our social media platforms, pages. Yeah. So, Wandering Kusina, please don't forget to follow sa Wandering Kusina sa YouTube channel natin, sa Facebook sa Facebook page, TikTok, at saka Instagram, at saka Threads na rin. And for tutsam.ae, follow us on TikTok. Meron kaming YouTube. And recently nakakatuwa kasi talagang nagugulat ako sa reach ng Tutsam. I mean, diba? I've never imagined that hindi ako nagyayabang. Ano ko lang, alam mo to, nung sinisimula natin ng Tutsam, it was December last year. Sabi ko, gusto ko lang i-feature or i-capture yung mga pinupunta namin na kinakainan, sabihin sa kanila yung mga food reviews namin. Ngayon nakakatuwa, I think we're on that stage na nagbibigay kami ng information sa mga taong hindi pa nakakalam na may masarap na kainan dito. That's right. Kahit kami natututo sa kanila, sa mga viewers, sa mga nagpa-follow na, uy, na-try nyo na po ba kuya dito? Nasubukan nyo pa dito? So kami, nililook forward namin na subukan yung mga nire-recommend nyo sa amin ng mga food choices, food areas, food restaurants. Right. Food restaurants? Restaurants, ganyan. Maraming salamat So, sa maraming salamat. Tutsam.ae team. At blessed din si Wandering Kusina because they have more than 100,000 followers. 100,000.
117,000. Daghang salamat sa Wow. lahat ng mga naka-follow kay Chef, sa amin, of course, si Chef Mark, ang naging technical director siya sa podcast na to ngayon. And tsaka maraming salamat din sa lahat na bumubuo ng 100 Filipino influencers. Uy, congrats. Yes, sa Nakapasok UAE. kayo? Yes, nakapasok tayo dyan. Well, Pakailan kayo? actually, it's 102? 103? 100. Kayo? 100? Wait, no. The way they presented the 100 OFW, hindi naman siya pa-contest. Kung sino yung mga 100 influencers, siguro for this year, we are in the 100 and probably next year, mas dadami pa yan. Basta ang encouragement lang natin sa lahat ng mga content creators, be consistent and continue promoting your niche, your skills, your arts, and your craft. At saka, maraming salamat din sa, that's from the Mabuhay Events Management. Maraming salamat for including Wandering Kusina. At saka, maraming salamat din sa Ideas Creative Circle sa pag-include sa Influencers Award 2020. You deserve it, Wandering Kusina. Congratulations. Thank you. Congratulations. Kailan Alright. kaya? Joke lang. Si Tutsa. Hindi. Tutsa, next year. Focus tayo sa TikTok. Focus tayo to feature Don't ng mga worry. kainan sa It Abu will It's be okay. there. Okay lang ako, joke lang. Hindi naman yung target natin. Hindi sa ngayon. Ang gusto lang natin is mapalago yung mga followers natin, Yes. yung community engagement. So, marami tayong mabigyan ng ideas kung saan pwedeng kumain. Sabi nga namin sa mga katut, hanap tayo ng malasa, masarap at malinamnam. Yun lang. At saka, not necessarily cheap, right? Not necessarily cheap kasi if you can afford it, you have all the means to afford it, why not? You Yes. deserve it. You Why work not hard for it, coconut? especially tayo mga OFW. We Yes. work hard here. Yun lang minsan yung reward natin sa sarili natin. Bakit di tayo gumastos para sa pagkain? Sunod nating episode. Rewards, no? What reward you deserve for yourself? Oo. Being a hardworking OFW. Sana all hardworking. Joke. Okay, so, Okay, top one. top one. So, ang top 1 ko, in-orderan ko lang siya online. So, And hindi siya restaurant? Hindi siya restaurant. Wala pa siyang physical na restaurant. But they have been present in the food industry, in the restaurant industry, or let's say, F&B industry dito sa Abu Dhabi. And Parang kilala ko na yan. Oo, kilala mo to. Kilala mo to. Sana kilala din niya ako. Joke lang. Hindi, kilala niya ako. Kilala ka niya. Oo, Oy, nagpapanood happy kami birthday niya. sa'yo. Baka naman magkaiba tayo ng sinasabi. Sige. Oo. I-declare mo na ang iyong top Oh. 1. So, ang ating top 1 is from our very favorite, at talagang very favorite. It's a good friend of ours, but it's not just because na good friend natin siya, pero proven na po namin na masarap ang mga gawa niya, mga luto I niya. know her very well. Yes. And I can say na sa totoong buhay, napakabait niyang tao. Ay, sobra. God bless her. Very humble. So, ang tinutukoy po namin ay ang Sino ulit to si Derek? Breads by Biri. Oh. By whom? By Biri. So, Breads by Biri na siya. Pero Dati, ang owner niya, meron na siyang business partner. pero part of this business is si who? Chef Yang. Yun, kasi baka mamaya mali ako ng Si Chef Yang. to. Okay. Si Chef Yang, and she has been a very good mentor din sa amin. She has taught us a lot and nakakollaborate namin. Regards namin pala. siya. Hello, Chef Oo. Yang. So, bakit siya ang number 1 namin? She deserves the only spot in not necessarily number 1. Hindi siya ranking, but she deserves to be alone in one spot. I think all of the restaurants, the establishments that we have mentioned deserve to be in top 1. But this one, may I guess merong personal reason. I mean, may pinaghugutan ka na more than the business, more than the good food is your good relationship with Chef Yes, Yang. and I have proven na talagang masasarap yung food niya. Yes. At saka we relate to her so much that we've seen her succeed. We've seen her ups and downs. Yes. And we've seen her how she helps a lot of people. And despite the downs that she has encountered, whenever nagkakaroon kami ng encounter ulit with Chef Yang, medyo few compared to what you've had with her, lagi siyang smiling, lagi siyang Yes. kalmado, Yes. lagi siyang, kung may pinagdadaanan siya, Soft-spoken. you will never tell. You can never tell kung may pinagdadaanan siya. Ako naman, I agree na she deserves to be in your top 5 list kasi I've known Chef Yang, well, we don't know personally back then. COVID din po yun. Nung nauso yung maraming nagsumusubok ng mga
malunggay pandesal, ube pandesal, all over the world kasi may quarantine, merong lockdown. Si Chef Yang po yung una nag-introduce ng ube pandesal dito sa Abu Dhabi. Nakilala ko siya sa pinsan ko na dentista. Shoutout kay Ethel and Norwin Husi dyan sa Dubai. Siya yung nag-introduce sa akin kay Chef Yang. Hindi ko pa siya kilala. Back then, 2022, it was August, I think. May lockdown. So, bago mag-8:30, kailangan makuha ko yung ube pandesal ko at nagustuhan namin yung ube pandesal. Medyo natamisan ako doon sa feeling, but the pandesal itself, I mean, para sa akin, hindi mo na kailangan ng filling. The filling is just an added, kumbaga icing on top of the cake. But the pandesal itself, the ube pandesal, sobrang sarap. Bagay na bagay sa kaping barako. Ayun. So yun, kilala ko pa si Chef Yan, tapos eventually, nung nagkaroon kayo ng collaboration with her, na-reintroduce siya sa amin, tapos biglang, mas naging close. Hindi ba kami close, pero mas nakilala ko siya. Mas naging familiar niya siya sa'yo. Tapos na-try ko pa yung mga breads niya dun sa mga dalawang establishments that you had partnership with. And lahat masarap, pati yung mga Korean breads niya. One time nung nagdala ka, Korean bread na yan. Tapos nagustuhan ko rin yung Spanish bread ni Chef Yan na nagdala ka sa office, umorder ka sa talabat ng pansit. Pati yung pansit niya, hindi ako pansit person, konti lang po mga gusto kong pansit na natikman ko. Isa na dyan ang pansit ng ate ko, kapatid ko, at saka yung kay Chef Yan. One of the best pansit bihon dito sa UAE. As in. I should say this, sabi ko open tayo sa mga opinion natin dito. Kung titingnan mo yung pansit, para sa akin hindi siya ganun appetizing, pero nung matikman ko, sabi ko, boy, hindi ako mahilig sa pansit, nakapat na plato akong pansit. Ayan, ang nangyari, kasalanan mo, Chef Yang. Hindi, joke lang. Ganun kasarap. Akala ko tapon ko, ba't ikaw nagdi-describe? Hindi pa podcast to, di ba? Nagkabatuhan tayo. So, next time, magdi-disagree ako lahat sa sinasabi mo, hindi na ako mag-agree. Sige. Anyway, thank you. Sinare ko lang yung why Your I agree. experience. I agree. I totally agree. And I think you've said it all. At saka, ako na lang siguro ngayon, kami na lang siguro, magpapasalamat kay Chef Yang. And it's not because na dahil binibida ka namin, dahil friends tayo, but you deserve it kasi alam namin yung quality ng food ninyo. Agree. Kahit wala kayong physical na restaurant. Kahit wala kayo padala na pansit sa amin sa next episode namin, okay lang. Joke lang. Joke lang, sabi ni Chef, ang kapal na mukha ng mga to. Ako na, top 1 ko na. So, ang top 1 ko, hindi siya Filipino restaurant. Okay. But ever since I came here, nakas English. Simula nang dumating ako dito sa Abu Dhabi back in 2012. So, yun yung pangalong restaurant ko saan na-introduce sa akin ng kapatid ko nung una akong dumating dito sa UAE. So, walang iba kundi ang Zahrat Lebanon. So, dati siyang Lebanese flower restaurant. Ang kilalang branch niya ay nasa Defense Road, malapit sa Al-Wada Mall, malapit sa Abu Dhabi Bus Station. Lahat po ng akala ko Arabic siya. Well, Lebanese food pala talaga siya. Lebanese restaurant siya. Lahat ng Lebanese dishes nila na natikman ko doon, shawarma, kibbe, ano yung paborito natin, yung merong shop sa may pinagtatrabahuhan natin. Shawarma? Hindi, yung falafel, yung mga kebabs nila, yung mixed grill nila, lahat napakasasarap. Restaurant grade. Siyempre medyo pricey siya, pero worth it kasi maganda yung ambience niya. Kung nakikita nyo sa Defense Road, masarap mag-shisha dyan. Isa yan sa pinakamasarap na shisha place na napunta ko sa buong UAE. Mabibilis yung mga staff nila at maasikaso sila regardless kung anong lahi mo. Meron kasing, aminin natin, siguro may kanya-kanya tayo experience dito na pag ganitong lahi ka, hindi ka pinaprioritize. Doon, lahat ng lahi, pinaprioritize nila, binibigyan nila ng equal attention. Yun yung experience ko, hindi ko alam yung experience ng iba. Mula nung 2012 hanggang ngayon, never nagbago yung quality nila, nagbago lang yung outside seating nila, nagbago lang yung pangalan nila, but the quality is always there, laging mabilis ang service nila, masarap yung lemon mint juice nila. Pinapabawasan ko lang sugar kasi medyo matamis. So overall masarap. Kaya briefly ganun siya bakit ko siya tinuturing na may top 1. Zahrat Lebanon or Lebanese flour dati. So lahat masarap, from the drinks, from the service, yung quality ng service, yung food. I think yes, it's a bit pricey pero for that kind of restaurant grade, okay yung affordability niya. Maasikaso sila, may outside seating sila which is masarap lalo na pag winter. Masarap magsisha kaya for me that deserves the top 1. Kung may special mention na restaurant, ano 'yan? Special mention na lang. Gusto ko lang i-add bago ako mag-special mention, bukod doon sa mga sinabi kong quality ng top 1 ko, yung Lebanese flour, yung Zahrat Lebanon, kapag may mga turista or kamag-anak kami pupunta dito, doon namin dinadala. Because so they would have the the Arabic food feels experience. Yun. At lahat sila magaganda yung feedback. Speaking of which, si mama mo,
direct, pagdating niya. Dali natin Dali natin doon Oo. sa Arabic food. Tapos may background music na Arabic, mapapabelly dance ka talaga. Hindi, joke lang. Sa'yo nga. Special mention. Ang special mention ko siguro is may dalawa akong special mentions. Sige lang. Una, Philippine House. Yes. Siguro merong negative, may positive reaction, pero isa siya sa mga una ko rin na natikman na restaurant dito. Kung gusto mo ng, parang basti din siya, karinderya style. Kung anong nandyan, although may food menu sila, may mga a la carte sila dishes, yung mga nakahain dyan, enough na for me para mabusog ako ng tanghali or gabi. Nung nakatira pa kami dito sa city, pag hindi ko alam kung saan kakain, Philippine House. Ang pangalawa is Kuya Juan. Kasi Yes. nasa Al-Ain Palace siya. So alam naman ng lahat kung nasaan ang Philippine House. May ibang branch na sila sa Airport Road yata, malapit sa Luwata Mall. they have. Pero the original one I think is in Najda. Yes. At yun yung gusto ko talaga. Yun nga lang, paglabas mo, amoy ulam ka. Alos lahat naman yata na restaurants ganon, which is okay lang. Tapos, ang another special mention ko nga is Kuya Juan sa Al-Ain Palace. So, ano siya, bar resto. At nagsaserve ng toot. At saka Mixed ng alcohol. alak at saka pork. babi. Oh, Yun. yeah. Hindi ko lahat gusto ng ano nila, ng mga pork dishes nila, but yung mga pinakagusto ko is yung kanilang Crispy pata. crispy pata, yung lechon At saka kawali. sinigang nila. Sinigang masarap, ang dinuguan masarap, ang sisig masarap. Hindi daw lahat masarap pero ang dami sinabi. But Wow. yung sisig masarap. At saka ano pa yung isa, parang meron silang Bicol Express. Sa tanda ko once natikman ko, napakasarap. Tsaka yun nga, nagsaserve sila ng alak. At meron, nung time na hindi na kami nakakapunta lately, pero nung time na pumupunta kami doon, meron silang live acoustic performance. Yun na lang ang common dito, pansin ko lang, ibang topic. Yung mga, usually dito sa Abu Dhabi, may mga live performance, ganyan. Yes. Hindi inaalaw yung mga customers na makijam, no? More of request ka lang. Pwede actually daw. Pwede. Pero as long as wala ka sa stage where they are. So, nasa paano sa baba ka baba lang. ka ng stage? Nasa baba ka lang na stage. Okay. Oo. Paano kung gusto ko yung spotlight? Hindi, joke lang. Mahilig po Yung kasi spotlight tayo kumanta naman. makijam, kaya ganyan. Oo. So, Pero yun, pwede ka naman makijam. Okay, Pwede yun. Okay. Turo mo sa akin. Recommend nyo mga kamani kung saan pwedeng makijam. Ha? Dami, Yung live. dami. Hindi ko alam, wala akong alam na punta na ganyan. Hindi tayo mahilig kumimik dito eh. Yung pinuntahan natin. Pero hindi Yung siya karaoke. live band, karaoke bar siya. Karaoke Sabi ko, bar live siya. band, oo. Pero yung karaoke bar, it's the same. Di ba may Oo. platform sila na Oo, ganun pero sa baba ka nakataas. lang, oo. Sa baba ka lang din. Oo. Pero ganun lang ka ang Pero kasi iba diferensya. yung feel kapag nakikijam ka sa live band. Yes, Hindi exactly. sa karaoke lang eh. Like the Philippines, no? Oo. So, ikaw, ano special mention mo? Ang special mention ko would be Bao Friends. Medyo pricey siya, guys. It's not your usual restaurant na go-to restaurant yun talaga na right away puntahan nyo. Kasi nga, you need to, dapat may pera ka. Lahat Ano naman ka yata sasabihin? ng restaurant, di ka pwedeng pumunta na wala kang pera. Kuya, Paano ko pahingin sabihin? pagkain. Tulungan mo nga ako in a way kung paano ko Dapat may extra budget ka May extra to budget afford ka, their yes. food. Yes, Yun. may extra budget ka dapat to afford their food. Para may pera ka. Alam Wala mo kang pera, hihingin mo yung... Uy, sa Baste pwede kang Pwedeng umutang. nasubukan natin pinakain tayo. Pinakain Actually tayo. may mga ganyan pa rin. Oo, ng mga restaurant. Kain ka lang, oo. Sorry for the lack of word. So yun, pwede ka, you need to have an extra budget Candid para tayo talaga, Para hindi tayo scripted dito eh. Pero in fairness, I agree with you. Hindi tayo scripted dito. But going back to the Bao Friends, ayun, medyo Okay. kailangan mo lang talaga na may extra datong ka para magbayad doon. Kasi talagang worth it naman talaga na pera din. If it's worth it and you deserve it, yes. you have extra, then you go reward you yourself. you go and reward yourself and try the ramen. And of course, yung mga baos nila talagang ang sarap ng Saan mga baos located nila. ang Bao Friends? It's in Mina Road. Tapos, alam mo yung Max's restaurant? Same building. Nalimutan ko, Max. Okay, ibang topic yan. Ibang topic Kasi magkaiba yun. tayo ng opinion about Max Yes, lately. yes. Okay. Understood. Ibang topic yun. Oo. Pero go to Bao Friends. Try nyo sila. And then, the other one would be Dampa, of course. Kung saan, kung hindi dahil sa Dampa, hindi magkakaroon ng mixed seafood Cajun from scratch ang Wandering Cuisina through my sister-in-law. Inspired doon, kasi nga, because of kumain kayo sa Dampa? Kumain kami sa Dampa when we used to live in Dubai for a long time, right? Tapos, nung lumipat kami dito sa Abu Dhabi, ang hirap naman pupunta lang kami ng Dubai para kumain ng seafoods Cajun. Totoo. Hindi namin alam yung off the hook, hindi namin alam yung Captain something, Captain Hook, or ano pa yung mga Hook, or ano pa yung mga seafood restaurant na may mga Cajun. Oo. So, my sister was looking, at saka, not only that pala, ang layo ng bahay namin dati. Malapit pa sa airport. Na likod ng airport pa. Airport, So, which is 45 minutes away from the city. So,
ginawa ng sister-in-law ko, siya mismo ang nag-research kung ano ang dapat, kung ano ang mga ingredients Kaya from nag-come up scratch. kayo ng Cajun Kaya recipe. na-come up, i-share niya sa amin, at saka kaya kami nagkaroon ng Cajun And recipe. how many views na ngayon ng Cajun recipe video nyo sa Wondering Cuisine? Ayaw niyang maging 2 million. 2 million na nga, guys. Pero ilan na? 1 million na? More than na? Hindi, more than 1.6. mga 1.8 yata. Yung huli ko nakita 1.6 siya. 1.6 ba? Pero noon pa 1. yun, parang August pa. Naku, gawin nyo ng, guys, 2 million yun na, guys. Sige na, Maawa kayo. subscribe muna sila bago Subscribe i-like yung muna video kayo. na yun. Para lahat ng video ma-like. So. Pero anyway, so, then nagkadampa na dito. And somehow that is also our go-to place na, not really go-to place, but yun na rin yung napuntahan natin at nag-enjoy ang family namin. Unpopular opinion, mas gusto kong off the hook kaysa sa dampa. Ah, really? Kasi alam mo ko, mas mahilig ako sa matamis kaysa sa maalat. So medyo naalatan ako sa Cajun seafood ng dampa kaysa sa off the hook. And by the way, iba na rin yung lasa ng Cajun seafood sila. Hindi nakagaya nung natikman namin So, originally. Mas ano pa? Hindi na as expected. Hindi na as expected. Okay. Oo. But there's always a room for yes, improvement. Yes, and besides, maraming salamat sa Yes. At saka masarap pa rin Masarap naman. pa rin. At saka, hindi lang siya ganun ka, parang yung original na nalala namin taste. we're not calling you out po. Again, hindi po kami experts. If our opinions would matter to you, take it as a constructive criticism. Dahil gusto pa rin namin suportahan lahat ng mga negosyo, lalo na negosyo about pagkain dito sa Abu Dhabi. And we still would want to go to your Yes. restaurant, of course. Kaya nga Yes. namin napuntahan yun, di ba? And besides, nung sinabi ko to, I've always commented that way, pero pabalik-balik kami sa inyo. May isa pa akong i-add sa sa Honorable mention? Oo. At alam ko pag sinabi ko to, sasabihin mo rin sa'yo, ano yung Mongolian? Mongolian restaurant, Chinese restaurant, because of the Peking duck. Ay, sorry. Kowloon. No, speaking of Peking duck, dapat i-try natin yung Happiness, ano yun? Happiness Restaurant? Pinas lang. Hindi, yung... Saan yan? Teka lang mga ka-wonders. Just So give yun, me a moment. habang Say, hinahanap mo yan, hot Hot pot. pot, Yun, wait. gusto ko rin sabihin yan. Nung panahong una, maraming hot pot na masasarap dito. Actually, there are few good hot pot restaurant here in Abu Dhabi, particularly sa Phoenix Hotel. Pero hindi ko alam anong nangyari. Dumami ang hot pot restaurant siguro. Hindi ko alam kung anong nangyari. Para sa akin, hindi na siya naging kasing sarap ng before. So, wala akong maalala ngayon. Wala akong alam dahil lately hindi na kami nag-hot pot. Wala akong actually ma-add na hot pot restaurant na would make it on my top list. But kung meron kayong ma-recommend, let us know please. Open po kami sa Okay. Tutsa Wondering Cuisine to try it out. And Happiness Grassland. Usually mga Grassland, mga Chinese, mga legit Yes. Chinese restaurant yan. Happiness Grassland sa tabi ng Oriental Corner. Oriental Corner. Saan ang Meron Oriental silang Corner? sa Almaraya Mall. Oo, yung in-orderan alam ko yan, natin alam ng ko yan. dati Ng ng Shanghai. Shanghai. At saka pansit. At saka pansit. Oo. Pero ngayon, the best pa rin ang Shanghai nila. Okay. Anyway, Peking duck, you can order unlimited Na-try Peking mo duck. Kaming dalawa. Okay. You can order unlimited Peking After duck. nating mag-Mongolian? Yes. Okay. Yes. Kasi na-try namin yun Wednesday last week. Wednesday last Masarap? week. Masarap. And then may ganito siya, pancake, ganito siya. Yes, kompleto. fried, may And not only pancake, may that, hoisin you know how sauce. much it is? Buffet na siya, unlimited for 49 dirhams Okay per na. person. Anong kasama sa buffet bukod Ay, sa dami. Peking duck? As in Sige dami. nga. Sige, try Abangan natin mo yung yan. ano. Try natin. Abangan- Tatry nila Tutsam yan. Yes, abangan niyo yung May vlog kayo? May vlog kami dyan. Ano dyan? Share the link. Unlimited yung Share the Peking link. duck. Click down the link below. Ilalagay nyo yan. Nasa editing. Basta yun. Peking duck. Okay. I guess that's our guess. That's right. Again, disclaimer, we're not experts. These are based on our opinion and personal experiences. Kung meron po kayong comment, objection, agreement, disagreement, you let Yes. us know. We're open to any of your feedback. At maganda yan, healthy yan for this community because we really want to start a whole new community through this podcast. So, feel free po na mag-comment sa aming mga social media platforms. And we're excited to have more of this podcast episode. Of course. Siguro we'll see if we can discuss more of our favorite restaurants and go-to places here in Abu Yeah, Dhabi. we will have for sure Yes. more. We will have for sure more discussions about restaurants. Yes. But
definitely we have a lot other things to discuss. True. Pwede natin pag-usapan ng tungkol sa trabaho, sa love life, sa buhay pamilya. Yes, ganyan. and all that under the sun. Huwag na pala love life. Yes, meron. and what matters to us all. Kasi masyadong malawak ang pag-uusap tungkol sa love life. Marami baka May heartbroken, may hindi makamove on, meron gusto magpaligaw, may nagkakainlaban sa ML, joke lang. Or baka may iniwan. May iniwan. Hindi niya alam kung bakit Or iniwan. baka gusto nyo ayaw nyo i-disclose yung love life status nyo, ganun. So, marami tayong pwede pag-usapan bukod sa love life. Yun lang yung gusto nating sabihin. Oo. At saka once again, maraming salamat po sa Wondering Cuisina at saka Toothsome.tv for sponsoring this video, our first ever podcast episode ng Peanut Talks. Yes. This is Rai. And this is Chakoy. Magsasabi po kaming magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang umaga. Yes. Paalam. Paalam guys! See you next time. Thank you. Thank you, Direk. Salamat, Direk. Woo! Bayan adlaw mga kagalaan. Pandarin kasi na. Ako? Siya Okay ako na. nakaharap. Welcome to our very first episode sa Peanut Talks. Ako si Chapoy. And I'm Rai. tapos may intro ka. Joke lang. Ano sabihin ko? Sorry. Shit, ano? Sige, ulit. Nag-record ka? Welcome to the first ever episode ng Peanut Talks. Ako si Chakoy. At ako si Rai. We're gonna talk about anything over peanuts. So, kung may mga suggestion kayo, mga gusto kayong pag-usapan sa buhay, you let us know. Don't forget to comment and subscribe. Joke lang. May ganun ba? Sige lang, go. Diretso na. Diretso na tayo. Okay naman sa akin. Magkakal lang sa akin. Okay. Nga pala, sige. So, nasa na peanuts natin? Where's our peanuts? Ayun, doon pa sa plastic. Okay, mamaya. Try natin yan. Try Pagkaabot sa atin. Take two.